Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber, no? Pag-usapan natin itong ano ba masasabi nyo rito sa Kedigong, no? Ako, ayokong sana talakayin ito pero parang nakakapika. Pakinggan nyo 2 days ago ito, no? Anyway, konti rin yata nanood, 3,800 views lang ANC pa po ito Mukhang wala na talagang gusto pumatol dito. Pero magbigay lang ho tayo reaksyon mga sir, mga boss. Former President Rodrigo Duterte denies he and his sons Paulo and Sebastian are seeking Senate seats in next year's midterm polls. Duterte says there is no truth to the earlier statement of his daughter, Vice President Sara Duterte. The former president insists he has no intention of returning to politics. Vice President Duterte's surprise announcement has revived discussions on political dynasties and Congress's failure to pass legislation to ban such dynasties. Wala ka kay Inday. Sus Mario Joseph. Jamming ka niya na. Maniwala kay Inday. Sus Mario Joseph. Jamming ka niyan. Tatay niya na ho ito nagsasalita. Huwag na kayo maniwala dito sa kay Inday. Niwala kay Inday. Jamming ganyan. Yata ang bangag Ano gusto? Wala no, pagbalabag yung mga tanong ito si sagutin ka ng balabag niyan. Lalo na kung balabag yung tama, sige ito, sagutin ka ng balabag niya. Kaya pala puro no comment ang sagot ni Inday. Pag balabag ang tanong sa kanya, iikot yung matanong, no comment. Tuloy mo, Digong. Saan ka makikita dito? Tatay pati dirang anak magtakbo ng... Sa snapshot. Hindi na ako mabalik ng politika. Tapos na ako. Laos na ako. Hindi na ako babalik ng politika. Tapos na baga. Laos na baga. Digong, hindi ka malalaos. Sa totoo lang, mga pre. Ito ang presidenteng hindi kailanman malalaos sa dami ng ginawa nito na mahirap kalimutan. Lalo-lalo na nga ho. Yung mahigit sinasabi nila 30,000 nangamatay sa Duterte drug war. Diba? Ano ka malalaos, Digong? Yung pinapasok ng mga pogo rito na ngayon sakit ng ulo, pero anyway ayaw pa rin iban ng gobyerno ni Marcos na total ban ang pogo. Yun lang daw illegal pogo. Pogo is pogo. Ano ba naman? Anyway, wala tayong pakialam dyan Kasi tayo nanonood na tayo, di ba mga boss? Eto, kaya pinapasok ni Duterte pogo. Sabi niya, di ba? Siguro narinig niyo naman lahat. Kaya ako pinapasok yan kasi wala tayo pira. Kailangan natin pira. Kaya pinapasok ko yan. Kaso naman, malinis naman yan. Kaso, nakialam na yung mga politiko saka polis. Kaya yan, nagkukurap-kurap yan. Parang sinasabi niya, kinukutokan ng politiko at polis yung mga pogo. Kaya yan, naging ganyan na. Yun. Sinisisi niya yung politiko saka polis. Pero sa sarili niya, hindi niya sinisisi. Tuloy mo, Digong. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Wala na akong panggastos, wala na lahat ako pira. Tuloy mo. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Matagal na. Yang yabang na yan, matagal na. Yan nga ang ewan ko kung pinaniwalaan ng tao to mga sir. No? Namumutangi ho ito na ganito, presidente. Nilalahat ko na ho, totoo. Pinakagrabe ho ito. Murahin niya pati Diyos, lahat. Tuloy mo. Former President Duterte, he says the court decision that acquitted former Senator Laila de Lima from drug charges should be respected. De Lima was cleared of all her drug charges filed under the Duterte administration last month, following more than 6 years. Ito maganda. Gustong balikan ni De Lima
Natural naman, di ba mga boss? Pero ito ang sagot ni Digong. Ha? Years in detention. Since then, she has vowed legal action against Duterte and former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, whom she claims were responsible for fabricating evidence against her. Responding to that, Duterte issued this stern warning against De Lima. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Yung magdadala ng pangalan niya, do not tempt. Yung ginawa niya, he has shamed all generations to come. Talagang magaling to, no? Sa totoo lang, bibilib ka rito eh, o totoo. Ha? The gods to find your peace where you are now. Huwag kang tumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Oh. Dut- Huwag kang kumalikot ng away, ha? Kasi pagsisihan mo yan, ha? Talagang may alas na hawak to mga boss, eh, di ba? May alas siya. Hindi lang siguro isa alas na ito, no? Wala, eh. Pap, kakasuhan mo ako, sige. Parang ganun, eh. Ha? Duterte also claims he knows where fugitive televangelist Apollo Kibuloy is Eto mabigat. hiding. But he refused to say where Kibuloy is holed up. The leader of the Kingdom of Jesus Christ had appointed a former president as his property administrator as he continues to elude authorities. Kibuloy is wanted on charges of sexual abuse, human trafficking, and money laundering here and in the U.S. Vice President Sara Duterte has no interest in becoming the leader of the political opposition. Duterte also Tama na yan. Gaano katibay si Digong, di ba mga boss? Oh, tinanong siya, alam ko kung nasa si Duterte, si Kibulog. Oh, pero di ko sasabihin. Oh, kung nasaan siya. Pero alam ko. Dito tayo lumaro eh, mga boss. Alam mo si Digong? Tinatanong niya ng tinatanong eh, di sasagot yan. Di ba? O siya mismo nagpa-press conference niyan. Dahil nasa sa Cebu yata to, sa lugar tong ano na to, tong tanungan na to. Oo. Oo. Alam niyo to. Alam nga namang tinatanong niya eh, kung alam niya kung si Kibuloy kung nasa. Alam nga naman sabihin ni Duterte na, ay ewan ko, hindi ko alam. Wala ring maniniwala, di ba mga boss? Kaya sinasabi niya yung totoo. Alam ko kung nasaan siya. Pero hindi ko sasabihin. Oh. Hindi rin naman kayo maniniwala eh. Kung sasabihin ni Digong na, hindi ko alam kung nasaan siya. Malaking kabaliwan yun. Oo. Baka nandun lang sa tabi-tabi niya yan. Di ba? Problema nga niyan. Parang ano ni Digong. Maraming nagsasabi na pwede raw siyang kasuhan ng obstruction of justice. Kasi ayaw niya sabihin, ganito. Ang ano nito si Digong mga boss, naghahamon na to. Di magkaso kayo. Kasuhan niyo ako, parang gano'n na to. Ano na to eh. Gaya nga sabi ni Secretary Ronald Llamas, kaya nitong itauban lamesa. Nagtataob ng mesa to sa kanto. Parang taga-kanto nga lang magsalita, di ba? Marami nagsasabi ito, yung sinabi ni Sara Duterte na tatakbo kay tatay ko sa kayong dalawang kapatid ko. Oo, marami kumalat, pinag-usapan yan. Mainstream media, social media, di ba? Pinag-usapan yan. Ang kapal ng mukha ka, mga ganun-ganito, mga kung ano na sabihin ng tao. Siguro nagtatawanan pa itong mag-aama na to eh. Lahat na sabihin nila, pinapatulan. Ngayon, eto si Digong. Ilang panahon din pinag-uusapan niyang sinabi ni Sara Duterte na yan na tatakbo, siguradong tatakbo yung tatay niya at dalawang kapatid niya as senator, Oo. Biglang eto ngayon to si
fentanyl. Ha? Niwala ka dyan kay Inday. Ha? Wala yan. Hindi totoo sinasabi yan. Ba't ako tatakbo? Ba't kami tatakbo ganito? O, di ba? O, di para sinabi niya, naniniwala niya, sinungaling yan. Noon pa naman sinasabi na ni Sara Duterte na walang lahat sinungaling. O, miikot pa yung mata niya. Nahandaan niya yun. O, lahat ng tao sinungaling. O. Anyway, sabi nga, totoo to. Bumababa na raw yung rating nito si Sara Duterte. Meron pang sinabi, di ba? Mga chip. Si Bastiga, tatakbong presidente sa 2028. Pinag-usapan din yun, no? Di ba? Utik yan. Ano ba? Ang hirap pong mga friend. Nakakatuwa, no, mga friend, no? Ewan ko. Sabi pa niya dito, yan eh. Ikaw, Bongbong. Gano'n niya si Bongbong. Sinisisi niya dahil ganito sa, nagpapagamit daw si Bongbong sa Amerikano. Siya yung nagpagamit sa inchik, di ba? Oo. Hindi, siguro napanood niyo na yun, oo. Nagsasabi niya si Bongbong. Kung mag-alala, walang aagaw sa pwesto mo, matatapos ka ng pwesto. Panay na rally nila, di ba? Bubukod nila ang Mindanao sa mapa ng Pilipinas, BBM resign, kung ano-anong nila, puro rally-rally nila, mausog lahat, o, di ba? Pero ito na, mga friend. Isa lang totoo, sinasabi nito. Si Digong. Weak leader si Bongbong. Kasi sa ginawa nito, hanggang ngayon ito pa rin to. Oh. At hindi maipatawag sa Kongreso o sa Senado, ha? Oh. Basta tayo, mga friend, ICC na lang talaga. Pag hindi nakiki-operate ito sa ICC, wala na. Yung Pogo na pinapasok ni Digong dito, na siya ang nagpapasok dahil wala raw pira. Sabi naman ni Romualdez, marami nagsasabi, hindi ka, yung illegal na Pogo lang, huwag yung illegal. At ayon sa kanila, yung nga Puntana, yung Island Cove, wala raw silang makitang kamalian, sabi ni Casio, ni Winston Casio, no? Wala raw silang makitang violation. At yun nga, nag-iintay sila kung may magre-report ng na-torture, saka sila sasalakay, no? Maganda ho yung interview ni Karen Davila kanina kay Winston Casio, no? Maganda. Napanood ko. Iniuna ko lang ito. Mamaya, baka bukas yun ang talakayin natin. Pagkwentuhan natin, mga ka-warriors. Ito, ano masasabi ninyo dito? Sa sitwasyon ngayon. Wala na hong power yan. Ordinaryo na lang siya, di ba? Wala na siyang immunity from suit. Pero yan pa rin siya. Sabi niya kay De Lima, subukan mo. Wanted, sige Buloy. Alam ko kung nasaan. Pero hindi ko sasabihin. Sabi, obstruction of justice bakit mo tinatago yung isang fugitive? Sabi naman nung babae, nagsasalita sa PMP, kailangan ka ng masusing investigasyon dyan dahil baka mamaya biglang sabihin na lang na naman ni nagjo-joke lang ako Wala akong alam Wala ako talaga. Ginagago talaga nito itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Yun lang masasabi ko. Ginagago. Oo. Maliwanag ho yan. Ginagago. At kasama niya sa panggagago, si Harry Roque, sino to? Yung maingay,
Yung pati si Lisa, hasampalin daw niya. Glenn Chong, Peza, Victor Rodriguez, si Zoraida. Yun, yung babae, maingay din yun. Oo. Attorney Angeles ba yun? Oo. Trixie Angeles, Zoraida ako na Zoraida. Kahawig ko kasi ni Zoraida eh. Alam niyo yung komedyante si Zoraida? Basta yun lang sa akin mga friend. Yung Island Cove, wala namang masama kung dadalawin lang ng paok, di ba? Oo. Kailangan pa ba ng search warrant? Oo. Pupunta lang naman ng paok doon eh. Oo. Mag-ikot-ikot, o wala namang, kung walang makita, di so be it, wala. Malinis. O, di ba? Pero yung hiniintay pa na may magreklamo na na-torture siya, malabo ho yan. Sa takot ng tao, tignan mo, at si Digo nga mismo, tignan mo, hanggang ngayon, walang makapagkaso. Pero yun nga, kakasuhan na yata, ewan ko paano, yun pa to, si Trillanes ang magkakaso sa kanya, tsaka si Bongo kakasuhan. Yan ang mga kaabang-abang, mga boss, kung may mangyayari sa mga ikasampang kaso dito kay Trillanes, dito kay ni Trillanes, dito kay Digong, tsaka dito kay Bongo, no? Medyo grabe ho yun. Marami hong gustong magsampa ng kaso dito eh. Oo. Kitong kay Digong na to. Pero, bring it on! Mag-collab na tayo mga friend. Wala. ICC is the name of the game. Yung ganito na lang o yun. Yung sukatan nito. Pag hindi na, sabi nga ni Laila de Lima, PBBM must cooperate. Wala namang iba eh. Para, anong rason ni PBBM para hindi makikooperate sa ICC? Simple, di ba? Sa dami ng nangamatay, wala naman siyang pakialam doon nakaraang administrasyon, di ba? No, kasalanan niya doon. At ayon nga, sabi nga, dito sa kanyang advisor na si Bersamin, justice pala ng Supreme Court yan. Unanimous ang naging desisyon ng Supreme Court, di ba? Na merong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Dahil nung umalis ang Pilipinas sa ICC, that's the time na may sampang kaso na dito kay Digonggong. Di ba? Yun. Ang inilitis naman ng ICC nung mga panahon na miyembro pa ang Pilipinas. Maliwanag ho yan eh. Kaya nga, unanimous ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya itong si His Excellency, wala siya talagang mga friend eh. Wala siyang magiging rason para hindi makiki-operate. Maliban sa naglulukuhan lang itong Marcos at Duterte. Nag-aaway sila pero hindi nagkakatamaan. Mag-collab na po tayo. Shout out Jeff Ramos, nak. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Noel Tenko, shout out. Good PM, Karoke. Masyadong mainit na si Katoto Kausing. Oo nga eh. Nakatakot ako. Sana ilayo siya ng sa mga kamay ng demonyo. Reynaldo Gonzalez, sumagot mas mainit ang Malacanang. Ano meron? Bakit di pa pinasasara Pogo? Kitang-kita na lahat ng ebidensya at karahasan sa bansa. Pikit mata pa rin. Hindi pikit mata, Reynaldo. Papasara naman daw yung walang permit. Pero may permit tuloy. Si Specker ang nagsabi niyan. Specker. Kalat ni Baya, shout out. Nag-iisang kabayo sa bagay sa Senado, patay tayo dyan. Wala na si kabayo. Noel Tenko ulit Dapat may pulis. Dapat may pulis. Power naman sila PAOK. If pwede silang pumasok to any Pogo establishment para lahat Pogo maimbestigahan lahat. Totoo yan. Yan nga dapat Diba? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Okay, Raul ulit Okay naman si Casio. At least,
yan hindi sayang ang pasweldo ng taong bayan. Nagtatrabaho at sa kanyang kapasidad may resulta. Ako din, okay lang, di ba? Pero wag niyang intayin na sasabihin niya na I can look you straight in the eye, Christian. Hindi kumukontak sa akin si Rimulya. Malabo pa sa tinta ng posisyon. Hindi ganun katanga yun. E di pag kumontak sa'yo, di mare, may something. Di ba? Sa Island Cove. Ganun lang yun. Di ho tayo nagagaling-galingan, pero simpleng-simple ho yan. Hindi bugok yun, justice na yan, para kontakin ka. At ano ko, kontakin ka sa'yo? Para makiusap na huwag mong pakikialaman yung Island Cove. O, di ba? Malabo pa sa tinta ng posisyon. Tuloy tayo kay Raul. Nga naman, ang kilos nga naman ay kailangan ng ebidensya para matibay ang operasyon, may punto. Hindi naman, yun ano ka lang, titignan-tignan mo lang yung mga takbo, di ba? Kasi baka mamaya kung kailan mayroon ng tinortyo tsaka kapag gagalaw, habang wala pa, yun ang sabi, usapan kanina ni Karen Davila sa kanya si Casio. Federico Mandak, shout out. Sa nangyayari ngayon na mainit ang Pogo, lahat siyempre ngayon nag-iingat na sila. Lahat ng dokumento dinispatcha na. So, ito na si Federico. Sa ibang lugar na yan itatago. Yung Island Cove nangingilag din siyempre si Dr. Winston sa mga Rimulya dahil kay PBBM. Yun, ha? Alam din niyang mahirap kalabanin yan, pero di ako sang-ayon sa sinasabi niya na pag walang reklamo, hindi sila mag-iimbestiga. Yun, ako rin eh. Para din palang si BBBM sa issue ng China. Hanggat walang napapatay, di sila lalaban. Ganyan ba talaga mindset na itinanim ni Marcos sa mga tao niya? Hanggang ngayon, tahimik si BBM sa issue ng Pogo. Bakit kaya? Nagsalita na. Si Specker. Hinto daw yung illegal. Pero yung legal, ewan ko. Pero maraming nagsasabi talagang dapat ihinto na lahat yan eh. Diba? Tuloy natin kay Federico. Your guess is as good as mine. Kung tutuusin, isang presidential decree lang yan. Tigil yung Pogo. Ang problema, mahirap katayin yung manok na nangingitlog ng ginto. The hen that lays the golden egg. To, galing ni Federico Mandak. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Good job yung ginagawa ni Casio na yan. At di siya takot para kalabanin ang Pogo at imbestigahan ito. At hindi nagpagbabayad ng sindikatong mga inchik. Kasi, Sir Rox, kung kurap ang mga yan, di natin malalaman ang mga modus nito na puro illegal. Good job. Basta sa akin, mga friend, masama amoy ko. Pinahihinto yung ibang Pogo, tapos yung ibang Pogo tuloy. Bakit ganun? Ano kalase? Di ba? Lahat pag pinahinto, hinto lahat. Hindi kaya merong gustong masolo ng Pilipinas ng mga taga-Pogo, ha? Hindi kaya sila nagtuturoan? Ha? Di ba? Ewan, ha? Librado Ludovico, shout out. Maghihintay pa ba na may mangyari? Pogo is Pogo. Palayasin na sa bansa, perwisyo ang idinudulot sa bansa. Pwede, ayun, sinasabi ko. Michelle Edwin, shout out. Present Karox. Salamat sa pagtangkilik ninyo talaga dito. At sa mga suportang, mga iba-ibang sumusuporta. No? Salamat talaga. Michelle Edwin. Temari Bernardo, shout out. Mas okay itong PAOK kumpara sa LCAC na lead tag at pagpatay ang alam. Pero tama nga. Tama nga paano nila alam na walang tinotorture sa Island Cove. Tay pa nilang may sumigaw, ay, tinotorture ako dito. Parang ano lang yan mga boss yung Pogo.
Parang cancer. No. Sa tingin ko, mukhang stage 4 na eh. Oh, kung mahirap ng gamutin. Oo. Kasi nga maraming nakikinabang di ba? Iisa lang naman yan Yung nakikinabang, ayaw nilang patanggal yan, di ba? As simple as that, mga boss. Sam AJ, shout out. Karox, bakit ang tawag ng Hapones sa Pinoy noon? Bakit ang tawag ng Hapones sa Pinoy noon araw? Dorobo daw. Totoo ba yun? Di ko na inaabot yung Hapon Ang alam kong tawag sa ng mga... Ganun ba yun? Ang alam ko, Pilipino tumatawag ng Dorobo sa Hapon Eto, may paliwanag si Ted. Sumagot si Ted. Inaalipusta kasi tayo ng mga sakang tulad din ng mga incheck sa West Philippine Sea. Tawag sa atin ay digong. Ibig sabihin, magnanakaw at taksil sa bayan. Kung ayaw mong maniwala sa akin, tanungin mo si Karoke, biro lang sa amin. Pero yung sakang at si digong, totoo. Totoo yun. Ang ganda ng talaga dito sa mga nagko-comment dito di ba? Walang bobo. Hindi, wala ako kasi akong panahon talagang pumatol sa mga troll na sinasabi. Troll na nga Ibig sabihin talagang yan. Bayad yan para gumawa ng katangahan. Di ba? Yun lang yun. Sarap, no? Magiging tanga ka pa. Babayaran ka pa. Okay na. Dito na tayo sa may isip. Anyway, yun ang mga shout out, Harry Roque. Ladies Anita, kalat niyo. Ganito, pag ganito ang naturalesa o lohika ng mga ungas diyan sa DOG ay okay ay talagang uusbong na parang kabuti ang mga sindikato na yan. Tama si Idol Norman. Mangulsin namin ni Karo. Okay, patay tayo. I cannot see any logic in there. Wala na yun. Kalat ni Baya ulit Good evening, Karoke. Walang patumbik-tumbik. Hambalusin mo na ng batuta, Karoke. Hala, bira. Hello, Mabir. Okay lang si Mabir. Hello, Miss Akira Milus. May you have a pleasant day. Ingat at magpakabait ka palagi, ha? Saan ka na ba, Akira? Panayang bati sa'yo ni Kalat ni. Raul Villanata ulit Sumusunod naman sa batas si Lapid. You have the right to remain silent. Di ba? Ito nga batas niya Sumagot si Ted Lagi bang nababasahan si Lito Lapid ng Miranda rules? Kaya laging tahimik? Sumagot si 3JC Hindi po Miranda rights, Lapid rights po. He has the rights to remain silent and not to attend any hearing in the Senate for he is paid anyway. Di ba? Nagsagutan na. Sumagot din si Ted And I also think his favorite song is The Sound of Silence. Walanjo. Sorry, Leon, kung napagkakatuwaan ka namin. Di bale, dami mo namang kinita. Sumagot din siya. Shout out, Maril Pabiana ka. Madam Chair, I invoke my Pogo rights to remain silent. Your Honor, laki po ako sa farm. Neighbor ko po si Mayora. Shirley J. Sir, shout out maraming nagkakapera sa Pogo. Sa Pogo na yan. Na mga politiko at mga matataas na nasa PNP. Kaya kahit karumal-dumal na ang ginagawa, hindi pa rin napapasara, Karox. Ang nakakapagtaka lang, ang mga building ng Pogo, balot na balot, parang kulungan ang security nila. Kung walang ginagawa ang illegal, bakit ganun? Totoo. At saka yung puro salamin, Shirley. At ang salamin, one-way mirror, kita nila yung labas, sila hindi kita sa oblo. Gano? Talagang saan tama makampera na itong mga sindikato na to? Grabe, no?
itong ano na to, itong go-wapping na to, pon lang, pon. Pon lang yan, ha. Pero tignan mo, lintik ang buhay, ha. Pon lang yan. What more yung mga opisyal na baga sa chess? What more yung hari, yung reyna, yung rook, yung bishop, yung horse. Horse. Tuloy natin. Ang mga building na kung walang kakabahala na talaga ang mga nangyayari sa Pinas, sabi ni Shirley. Kasalanan ng mga namumuno na sa atin, Karoks. Ang mga nangyayari na yan, puro na lang kwarta ang mga nasa utak, hindi paglilingkod sa taong bayan. Mga bullshit na mga yan. Totoo yan, ha. Kaya nga pinapasok ni Digong. Kasi wala tayo pira. Kailangan ng Pilipinas yung pira. Asan yung pira? Hindi nga. Utik yan. Sherry Jason ulit to. Sana naman matitino yung nasa PAOK, Karoks. Sana naman huwag masilaw sa pera. Gandang gabi sa inyong lahat. Good night and sleep tight. Good night, Sherry Jason. Sinaida Kamba, welcome to the club. Di na yan darating. What control her of using third passport? She a well-trained criminal. The big question is why she was not placed in contempt for all the lies she's been saying. Oh, yun ang tanong ko rin nga doon eh. Sumagot si 3JC Hopo. Talagang hindi ano siya, hilo. Mga highly trained criminals, mga ganyan. Well-trained and well-versed. Merong mga inaral na mga palusot, mga yan. At kung hindi makakalusot, may out pa rin sila. Planado lahat yan mula sa simula hanggang makapagbukuhan. May plano yan. Totoo yan, 3J Siopka. Pero yun nga, para bang ang tingin nitong mga sindikato na to sa gobyerno ng Pilipinas, talagang kaya nila sapalan ng pera. Di ba? Oh. Tayo pinatakbo pang mayor si Go Wapping at nanalo. At hanggang ngayon, ipinagpipilitan ng kanyang abogado na totoo. Mantaki mo sa lahat na bukas yan ang talakayin natin yung interview ni Karen Davila doon sa kanyang abogado. Ha? Maganda. Oo. Tuloy mo na nito, dami nito eh. Sinaida Kamba ulit to. Investigasyon equals bantag equals number 1, Bantag, Pacquiao, and Alice Go. Ted ulit to. Sa vlog ba ni Christian Esguerra, nagtatanong kung sino ang protector ng Pogo? Aba tanungin mo si Leon Guerrero, piyahado. Sasagot niya, hindi ako. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara. Mga friend. Tawag to. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa iyo dyan, sa Italy. Sana okay ka, friend Amy, ha. Wala tayong masamang tinapay, ha. Basta keep safe ka dyan. Di pa kami nag-uusap ni friend Dolor eh. Busy rin siguro. Sabi ni friend Shervin, no. Sir Rox, eto na naman. Ito si Cavite niya, pagtatanggol nito yung ewan ko pagtatanggol niya. Yung kababayan sa Cavite. Natatawa ako sa mga comments. Ito, yun, tignan mo. Mukhang kaming mga untouchable Caviteño ang hot topic mo po today. Pero tama naman po yung sinasabi ni Sir na wala naman po talaga silang nakikita na kasugod-sugod sa aming teritoryo. Ano po? Matawa pa yun. Kami po ay isang bayang matahimik at wala pong kahit anong anomalya. Yun ha? Pinagtatanggol niya talaga yung yung Cavite, si Tia Deli. Tuloy natin, ha? No? Na nagaganap po sa aming munting bayan, Sir Rox. Ayan pong aming Pogo ay nakatayo
sa ikta-iktaryang lupa sa gitna man po ng dagat. Sir Rox, wala pong dapat alalahanin ang sino man. Ano po? Tawa ng tawa. Yan po, lihitin mong nabili po namin. Kahit pa po, yan sabihing dagat. Ano po? Bakit? Sila lang ba ang may karapatang makabili po ng dagat? Aba, siyempre, ibahin nyo po kaming mga taga-Caviteño. Matagal na po ang pamumuno ng aming mga supremo. At okay na okay naman po kami, Sir Rox. Sa husay po ng pamamahala at palakad, tignan nyo nga po, wala nga pong sino man magtangka at maglakas loob na pumalit. O, di ba, Sir Rox? Yun na nga, itam mo. Kayo na ang maging Caviteño. Patay tayo dyan. Ganyan po kami, kahusay, Sir Rox. Kaya saludo po talaga ako kay Sir na wala naman po talaga siyang naaamoy o nakikita kahit anumang kahina-hinala na ganap po sa aming bayan. Sa ibang bayan baka po meron. Pero sa amin po, di sige, subukan ninyo. Ay, Tia Deli ka. Ano yan? Tinatakot mo naman eh. Ted, shout out Ted. Aroke, sabi nga pala ni Engineer Toto Causing na may patong daw sa ulo si Senator Risa Ontiveros at Senator Gatchalian ng 1 milyong piso. Kaya ipaabot daw sa pandinig nila sa pamamagitan ng ating mga comments. Salamat po. Alam mo Ted, alam nila yan. Baka hindi lang 1 milyon ng patong dyan eh. O si Ka-Percy binira eh. Maganda lang kay Ka-Percy. Nung binira siya, hindi na si Digong ang na presidente, si Marcos na. Pero nandiyan na si Ka-Percy, mga boss. Hindi pa yan pupunta dun. Hindi pa siya tapos eh. Hindi pa siya tapos. Hindi natin alam, baka nasa tabi-tabi ko lang eh. Totoo. Ka-Percy, palagay ko, masaya ka sa mga nangyayari. Pero, tulungan mo makapag-isip na maayos itong si Excellency, na maki-cooperate sa ICC para matapos na, Ka-Percy? Prince Shervin ulit to. Huwag kami, kahit po kami ang taga-DOJ sa Rox, palagi po kaming patas lumaban at di po kami nang babraso ng kahit sino man. Yung pong dati na naging kaso po namin, kahit napakabilis po ng nakalaya sa Rox, yan po ang pagpapatunay, kami po ay not guilty. At wala pong bahid kahit anong kasalanan. Kaya nga po kami ang may pinakamatulin na desisyon sa kasaysayan ng hustisya. Wala pong bahid kahit anong anomalya, Sir Rox. Yung emoji mo, tumatawa ka kasi. Pinatunayan po namin, kami po ay dumaan sa tamang proseso. Simbilis man po ng kidlat, ibahin niyo po kami, wala pong duda, pag Caviteño, astig. Yan, nagtatanggol talaga ni Tia Deli itong Cavite, di ba? Teresa Marie, shout out. Of course, Rimulya will cover up and protect the Island Cove. Rimulya will not report for sure. Come on, people. Come on, people are not stupid. Stop all pogos. Mainit si Teresa Marie. J.C. ulit to. Yang si Leon Guerrero, Sir Rox, mabait yan. Sabi ko nga sa'yo kahapon, kita mo naman, tahimik lang siya. Di yan may-ari ng Pogo o di yan protector ng Pogo. Malamang yan mga dami niya. Yung mga dami niya ang may-ari. Tawa-tawa rin to. Ano pa nga ba ang ginagawa ni Marcos Sr.? Senior, Junior. Di ba puro dami ang ginawa, madaming dami. Yang si Leon para nga naman dumating ang sandaling magkakabukuan, ligtas siya.
at walang paper trail. Oo. Mabait yan at smart. Akala nyo ha, yan si Leon walang utak, walang alam, mali kayo. Ito, pagtatanggol niya si Leon. Ito lang yung mga ka-Rocky Warriors. Kapag ang isang tao ay super yaman, pero sa palagay natin walang alam, di nakapag-aral, di marunong magsalita sa public, pero ang yaman, lalo na politiko, malamang sa alamang, na-involve yan sa korupsyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ewan ko sa inyo, bahala. Kala ko, pinagtatanggol mo, biglang liliko mo naman, ikaw 3JC po ulit. Yan si Remulla. Simula't simula pa lang, talagang di na yan mapagkakatiwalaan. Ako, nung nilait-lait niya ang rally ni Lenny nung sa Cavite, sabi niya kay BBM na ibibigay niya ang buong boto ng Cavite kay BBM. Isang trapo pa. Sa trapo yan. Yung anak niya, 3 buwan lang na-acquit agad sa drug case. Si Bantag na lang. O explain ko pa ba yan? Mayaman niyang mga yan dahil din sa incheck na nakabili ng kanilang Island Cove. Pagtagpi-tagpiin nyo na lang yan. Alam ko yan, kala mo. Cassandra Daisy, shout out Congratulations Mr. Rox at Co-Warriors. Ang taas ng views mo, 3K views. Kitoto versus Lito, wow. Mga totoong tao ang nanonood, hindi trolls farm. Nagustuhan nyo nga, Cassandra Daisy ulit, Sino ang amo ni Remulla at spokesman ng Presidential Pogo Raiders? Di ba pareho lang? Makapogo si Bleng Blong? Malapit na ang eleksyon, kailangan ng ayuda ng mga bobong Pilipino. Tayo dyan. Cassandra Daisy ulit, May nakakatakot akong i-share sa mga immigrant at OFWs na Pinoy. Yung mga kaibigan at kamag-anak sa ibang bansa ayaw nang tumawag ng customer service pag Sabado or Linggo kasi ang sangkot ay call center natin dito sa Pinas dahil sa ibang bansa mas gusto nila off pag weekend at mas mura pag call center natin ang tatanggap ng mga tawag. Halimbawa, may problema ka sa phone service mo. Sa weekend, ang sasagot na customer service ay sa Pinas, hindi yung sa opisina ng ibang bansa like US or Europe. Di ba saan nagsimula ang Pogo? Di ba sa mga call center? Kasi ma-access nila lahat ng personal data natin na gagamitin na pang-scam. Kaya huwag na kayong magtawag ng weekend pag may question sa customer service. Tawag kayo sa Monday, Tuesday, Friday. Baka mabiktima pa kayo sa mga scammer dito sa Pinas. Ito. Baby Angkok. Welcome to the club, Island Cove. Cobilandia, Cavite, Remulla, family, binenta yan. Super laking lupa, hindi na sa kanila yan. Oh, ganun ba? David Alin Mendoza, shout out. Hi po Karox sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Sa tingin ko po ay okay naman si PAOK spokesperson Winston John Casio. Sana nga po ay magtuloy-tuloy ang kampanya nila laban sa Pogo. Sana naman po ay walang masamang mangyayari sa mga ahente ng PAOK dahil po mabigat at malakas ang kanilang mga kalaban. Kaya ingat po sila at God bless po. God bless, David. Reynaldo Gonzales ulit, Talagang ang sasabihin lang digong pag tinanong kung asan kay Bulok, syempre alam niya. Syempre alam pero secret. Parang kay Bantag. Ganon din ang tanong pag dumating ang warrant ng ICC at pag nagtago siya, secret din. Iisa lang mga ligaw ng bitukan ng mga yan. Matapang lang sa kamera. Totoo yan, Reynaldo. 3JC Hope ulit, Maiba ako, Sir Rox. Ito namang sitigong nyo.
Alam daw niya kung nasaan nagtatago si Kibuloy, pero di daw niya sasabihin kung saan. Nangaasar ano, Sir Rox? Totoo, pero kahit di niya sabihin yan, alam niya ni BBM, hindi naman hiniya ni Digongyo ang gobyerno ni BBM dahil nga sa alam na niyan nila. Malakas lang talagang mang-asar si Diggs kasi nga, feeling pa niya, untouchable pa siya. Yun talaga, hindi basta feeling. Yun ang nangyayari, 3JC Hope, as of now, ha? Kaya ICC na lang ang mahintay natin. O kaya naman, sinasamantala na niya ang pagyayabang habang wala pa ang ICC. Siyempre, pagyayabang yan hanggang kaya pa. July na, kaya marapit na rin naman ang ICC para lang magnakaw yung ICC. It will happen the least you expect, sabi ni 3JC Hope. 3JC Hope ulit, ha? Siyempre, Sir Rox, lahat ng mga pinagagawa ni Digong, tulad niyan, yung alam niya kung nasaan nagtatago si Gibbs, bali obstruction of justice, yun, pero lahat yan, may ginagawa ni Diggs, pasok lahat yan sa ICC. Kaya kahit walang reaksyon si BBM dyan, mga friend, alam na alam ni BBM ang ganti dyan. Di niya kailangan gumalaw dahil ang ICC ang bahala. Sana nga to, totoo ka, friend, ha? Natagalan lang siyempre, may mga bagay-bagay na tinitimbang ang ICC, pero magaganap yan. Mainip man tayo, ox lang. Natural lang yan. Ang mahalaga, ang tadhana gagalaw at gagalaw whether we like it or not. Yun lang, Sir Rox, ang masasabi ko dito sa mayabang na Digongyo. O, patay tayo dyan. Sino sumagot? Ay, si Marilu Pabian sumagot. Oh. Darating siya sa panahon, oras, pagkakataon, at sa tamang kalagayan ng ating bansa. Di man sila kumilos, si Lord ang makapangyarihan sa mundo. Yan ang isaksak nila sa sentido nila. Alberto Olaer, shout out, sabi niya. Karoke, kailangan pa ba nating pahirapan ang sarili natin kung sino ang protektor ng Pogo? Di ba laging sinasabi ni Digong Duterte, malinis ang Pogo, baka siya ang tagawalis sa perang nahuhulog sa pagmamadali sa pagpasok sa underground tunnel papuntang Mount Pinatubo, Karoke. Totoo yan, Alberto. African Sai, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out. Marilo Pabian ulit to. Good day po tayo sa mga ka-warriors. So far po, tila sila lang yung tunay na gumaganap sa trabaho nila. Nakikita po natin na masigasig talaga silang habulin tong mga sindikato ng Pogo. Pataas ng pataas nga daw po ang patong sa ulo nila, kaya sa office siya natutulog para makapag-ingat sa mga kalaban. Sobrang nakakagalit sa naging dahilan ng mga ganitong senaryo sa ating bansa. To think na naging pangulo pa siya na hindi kabutihan ng mga Pilipino iniisip. Bagkus eto tayo ngayon. Binubuli ng China, may case sa ICC, at yung mga Pogo na ito puro bad image. Matatagalan pa bago umaksyon. Matatagalan pa bago umayos sa katahimikan ang bansa natin. Salamat sa Diyos at may mga mabubuting pinuno pa din tayo na tapat at sa tungkulin. We really need more public servant na maaasahan natin sa pagpapatupad ng mga gusot-gusot na batas. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Pabian. Baby Angkok, oh. Magaling po siya, Sir Winston Casio. Oh. Ano ito? Tess Harris, welcome to the club. O kaya si Sir Winston Casio, magaling siya at nagtatrabaho talaga. Oh, sana huwag siyang magbago, no? Alam mo naman yung pera eh. Tignan mo si Harry Roque. Magaling si Harry Roque. Ex-human right lawyer, sabi nga ni Secretary Ronald Llamas. Ngayon,
Ayan na siya, tingnan nyo nangyari. Oh. Hindi na siya magaling, di ba? Federico Mana, welcome to the club. Sabi niya, malabo yung dahilan niya na kung walang report ng torture ay hindi nila papasukin. Kung walang reklamo, di wala lang. Yun. Diba? Ay, Brother Elias Isyo, shout out. Mirna Regalado, Adorasyon di Maranan, shout out sa inyo mga friend. Christian Chengnak, shout out Sana okay ka lang. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Magbigay po kayo ng gusto niyo pa ba magbigay ng reaksyon? Dito kay Tigasing Digong. Si Digong parang kung gumalaw parang patapon, no? Oo. Talagang parang kagaya sabi ni Atty. Enzo Recto, parang sinusubukan talaga ni Digong tong kayang gawin niya itong si BBM sa kanya, di ba? Hindi talagang tama sabi. Nanggagago o gago talaga. Good night mga boss. God bless. Dasal. Yun na lang po talaga Wala nang iba tayong kakapitan sa nangyayari ngayon. Para tayo nakapagina sa nag-uumpugang mga no comment. Good night.